Paano mo gagalangin ng ombudsman? Paano ka hihingi ng paggalang kung ikaw mismong ombudsman ang bumabali ng batas? Tapos sasabihin mo dapat kang igalang, engot ka ba, sir? Tatanong lang po. Ikaw nga yung unang bumabali ng batas, eh. Ikaw yung may gustong bumali ng batas. Sinabi na sa'yo, tinanong ka ni Erwin Tulfo, sometimes we must bend the law. Anong sagot mo? Yes, sir. Di ba? Tapos gusto mo igalang ka? Kasi para At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong balita na kung saan ito nga pong si Ombudsman. Yung bago po nating Ombudsman na napakagaling po. Ayon po sa kanya, dapat daw po siyang igalang, mga kabayan. Ito po yung balita patungkol nga po dyan. Ito po, pakinggan nyo po mga kabayan. Ombudsman, kailangang igalang ayon kay Remulla. Sa gitna ng isyong may kaugnayan sa pagpapatupad ng 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva, nanindigan po si Ombudsman Boying Remulla na ang tanggapan ng Ombudsman ay dapat igalang, dapat laging ginagalang bilang haligi ng hustisya at tagapagtanggol ng taong bayan laban sa katiwalian. Kasi nga, pag hindi natin iginalang, parang hindi mo na rin iginagalang yung ating saligang batas. Pag hindi iginalang yan, anong klaseng bansa tayo? Ayon kay Boying Remulla, mga kabayan. Ang pahayag ni Remulla ay kasunod ng kanyang anunsyo na susubukan niyang ipatupad ang 2016 Ombudsman Order na nag-uutos ng dismissal at perpetual disqualification laban kay Senador Villanueva, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng PIDAP, mga kabayan. Alam nyo mga kabayan, medyo itong salitang to hindi po naaangkop o hindi po babagay dito kay Mr. Remulla, mga kabayan. Bakit po? Di po ba kung atin nga alalahanin yung hearing, ano pong sabi niya? Diba? Ang sabi po ni Mr. Erwin Tulfo, sometimes we must bend the law. Diba, Mr. Remulla? Ano pong sagot ni Mr. Remulla? Yes, sir! Paano mo gagalangin ng ombudsman? Paano ka hihingi ng paggalang kung ikaw mismong ombudsman ang bumabali ng batas? Tapos sasabihin mo dapat kang igalang kasi pag hindi mo ginalang ang ombudsman o ikaw, pag hindi ka ginalang, hindi gagalangin ng saligang batas. Engot ka ba, sir? Tatanong lang po. Ikaw nga yung unang bumabali ng batas, eh. Ikaw yung may gustong bumali ng batas. Sinabi na sa'yo, tinanong ka ni Erwin Tulfo, sometimes we must bend the law. Anong sagot mo? Yes, sir. Di ba? Tapos gusto mo igalang ka? Kasi para sabi mo pag ginalang ka, ginagalang yung saligang batas. Pag di ka ginagalang, hindi gagalang ang saligang batas. Engot ka ba, sir? Yun lang po, mga bayan. Baka kasi, may napapaniwala pa ito pong si Sir Remulla sa kanyang mga sinasabing ganyan. Hindi po nababagay sa'yo, sir. Hindi po bagay sa'yo na igalang ka o yung mga ganyang salita na dapat kang igalang. Kasi kung gusto mong galangin ka, galangin mo yung batas mismo dahil ombudsman ka eh. Diba? Papayag kang baliin yung batas, yes sir ka pa ng yes sir. Tapos hihingi ka ng paggalang. Mukhang tagilid tayo dyan, sir. Hindi po pwede yun. Dapat kung gusto mong igalang ka, ikaw mismo, bilang ombudsman, mga bayan, galangin mo yung saligang batas. Huwag mong dadagdagan o babawasan. Pero yun lang, mga bayan, kasi nakakatawa Katawa-tawa itong si Remulla na kung saan di ba, magsasabi siya ng ganyan, parang nakakalimutan na niya yung mga pinagsasagot na noong nakaraang hearing, patungkol nga dyan sa bendalo na yan. Kung ganyan-ganyan lang rin ang ombudsman natin, kawawa tayo, mga bayan.
Kawawa po ang bansa natin. At sa ibang balita naman po, mga kabayan, sinabun po ni Senator Marcoleta ay ito pong DICT sa kabagalan ng internet ng ating bansa. Mantakin mo, mga kabayan, tayo na ang pinakamabagal na internet, tayo pa ang pinakamahal. Dapat lang soplahin ng DICT. Bakit? Hindi man lang masita yung mga may-ari ng Globe, may-ari ng Smart. Sa ibang bansa, ang mura ng internet, ang bilis pa. Tayo na nga lang, kulelat na tayo sa bilis, ang mahal pa. O ito, mga kabayan, panoorin po natin kung paano po sinita at sinabon ni Senator Marcoleta ito pong DICT. Senator Marcoleta, pasok po. Kaya po ako nagtatanong ng indicator, sa ganitong kalagayan natin, nasaan ba tayo? Because if you base it, for example, from the Speed Test Global Index, ito yung media country speeds, September 2025, Mr. Chair, on mobile, the Philippines is number 70 out of about 107 countries and economies. So, tinalo po tayo ng Singapore, Mr. Chair, number 11. Vietnam is number 18. Malaysia is 22. Thailand is 27. Brunei is number 8. Ang tinalo po natin, ang Laos. Baka malaos tayo, Mr. Chair, kapag hindi natin pinaigting yung ating internet, di ba? Sa fixed broadband naman, Mr. Chair, hindi ko alam po kung if you will confirm this, Mr. Secretary. Ang Pilipinas po ay number 56 out of 154 countries. Ang Singapore nananatiling number 1. Thailand is number 10. Vietnam is 11. Malaysia is 39. Dito naman, Brunei is number 82. Ito hindi ko maintindihan. Bakit number 8 siya sa mobile? Siguro hindi masyadong gamitin sa kanila yung fixed broadband. Siguro mas kabisado nila yung mobile. Okay na rin sa akin yun eh. Wala pa namang number 9 dito, Mr. Secretary. Baka naman from number 70, sumunod man lang tayo sa Brunei. Number 9 tayo. Malaking bagay na nun. Hindi kaya dahil sa napakamahal ng gastusin. Example, itong another data na binigay ng PSA, ang average cost ng household per month is about 1,069 pesos. Siguro dahil masyadong mahal. Sa India yata, katumbas no, 5 piso lang. So, bakit kaya gano'n? How come India, it's almost free? Samantalang tayo 1,000 we cannot do away with information at this time. Malaki po ang sabi nga ninyo, can you imagine if you are able to empower our people sa 70% na lang hindi natin alam kung anong i-contribute nung karagdagang information, collective empowerment of our people. Siguro yung 5.5% natin ng growth ng GDP baka mag 10%. Because nasa 48.8%, less than one half. Baka yan ang answer to our dilemma here. Hindi tayo maabot-abot yung hanggang 5%, 5.5%, but pwede tayo makalumdag ng... Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Secretary Recto. In order for us to grow at 30 trillion pesos GDP by next year, that will be about to support our national budget of 6.7%, which is 22% of our GDP. We need to grow at 7.5%. Can you imagine? Alam naman natin hindi tayo mag-grow at even 7% considering the doldrum that we are in now. So baka ito yung answer. Tama po. Mr. Chair, Your Honor, agree po ako. Yan po yung sagot. Bigyan ko po ng konteksto.
maliban sa pagka nag-invest ka sa digital, bibilis ang trabaho at magmo-multiply yung productivity. Sa ekonomiya po, 'di ba, importante sa atin yung productivity index po. Hindi lang dodoble ang productivity index. Nakita na po natin 'yan. Imbis na pumila ka sa pagkuha mo ng lisensya, if you can apply anywhere, everywhere, makakatipid ka sa pamasahe, makakatipid ka sa oras, at 24/7 yan. Isa pong dimension po ng digital yan, kaya malakas ang multiplier effect niya sa economy. One is productivity. Imbis na nagpapasahan tayo ng papel, minsan nagme-message na lang tayo, mas mabilis. Pangalawa po, anti-corruption. Yung mga bansa po na mataas ang digital index, makikita nyo rin po, mababa ang korupsyon. Ito po ay dahil sa sistema. Dahil transparent ang transaksyon at nawawala po yung wait time. Yung wait time po yung... Hindi kaya sinasadya nila na ganito na lang tayo kababa para yung corruption manatili? Tingnan mo na lang ang flood control. Alam mo kung yung kanilang mga tinatawag na PCMA and MYPS na ginagamit nila, kung paano nila malagyan ng coordinates yung mga flood control projects. Ang laki ng discrepancy between the two applications being used by DPWH. There is a discrepancy between 67 meters to about 400 meters. So doon pa lang wala pala silang although they maintain sinasabi nila real time. Papasikatan ka pa real time, sabi hindi pala totoo. When we check in our Blue Ribbon Committee, hindi real time ina-update nila yung kanilang data on a monthly basis, usually at the end of the month, through their encoder. Wala silang, maski na satellite, wala. Alam mo yung katwiran nila? It's too costly. Bakit naman costly kung yun ang kailangan? Can you imagine empowering your people 100%? Sabi ko nga sa'yo baka 10% ng growth ng GDP natin. That's the only way we can overtake our neighboring countries. Hindi kaya sinasadya nila ito? Sana naman, nandiyan ka naman mahalata mo naman kung sinasadya nila, di ba? Mr. Chairman, Your Honor, hindi ko po mahuhusgahan kung sinadya o hindi sinadya. Ang nakikita ko lang po, kapag ang sistema po mahina sa digitization, marami po kasing nasisingitan ng human discretion. Mabuti na sabi mo yun. Ito yung problema ko, Secretary. You can use me as Exhibit A. Sa bahay namin, hindi ko po maintindihan ba't talagang napakina ng signal. Dito sa may kainta kami, dito sa Pilinvest. Alam mo siguro, di ba? Mr. Chair, ang kinuha ko po nung una na internet provider, Globe, talagang mahina pa rin. Sabi nung isang kaibigan, pre, magkabit ka ng Converge. Para naman, sige, Converge. Wala pa rin. Last month, alam mo, ito subukan mo nga niya, Starlink. Nakatatlo na ako, Mr. Secretary. Hindi ko malaman kung saan ang panig ng bahay ko, kung bababa ako, lalo na kung kausap ko. Bigla na lang mamamatay, nakakahiya Kung tatakbo akong pababa o pupunta ako sa balko, hindi ko na... Ito lang problema Itong example na talagang masisiphayo ka Meron din tayong pansariling leisure time using the technology. Mr. Chair, Senator Bam. Ako pagpa inaaral ko yung flood control, hindi ko malaman kung saan ako mag-uumpisa. Dahil sa inis ko, mag-chess muna ako.